Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you, 23 November to 29. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pumasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Capricorn, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang inyong kapalaran, kundi kayo pa rin ang magdidikta or pipili ng inyong path. Meron tayong Gemini, Cancer, Virgo, Leo, and Taurus. May mga sitwasyon na gusto mong fokusan or hindi yung parang may gusto kang gawin, na parang you have a purpose to do pero naguguluhan ka. Hindi mo alam paano mo aaksyonan o hindi mo alam paano mo paninindigan or may mga desire or may mga action kasi ako na gusto mong gawin. Kaya lang medyo ano siya, no, there's a lack of clarity doon sa mga bagay o sitwasyon na yun. Mari, hindi ka tiyak, no? Yun na nakita. Mari, nagkakaroon ka ng mga path, ganyan. Kaya medyo naguguluhan yung sitwasyon mo. This time, may nakikita ako sa iyo na magkakaroon ng mga conflict or hindi pagkakaintindihan. Yan may mga debate na sitwasyon na magaganap o mangyayari. There's a hard work situation. May mga sitwasyon na pang-aabuso, ikaw ang mga abuso or someone is abusing you or abusing yourself lalo na pagdating sa work, di ba? Kumbaga, doon yung sitwasyon na mas marami kang ginagawa pero ang sahod mo is konti lang, pwede ganun. Or may mga tao na nagkakaroon ng pang-aabuso, no? Anak sa iba sa inyo. Nagkakaroon ng mga pain or you feel pain situation. May mga ganung sitwasyon ako nakikita sa iba na medyo nalilito ata iba. Nagkakaroon ng mga mga doubt or worry. No? Yan, yung mga pag-aalala ako nakikita sa iba sa inyo. Mga nag-aalala ka, ganyan. Sa sitwasyon, nagkakaroon ng thinking about negativity, may mga unclarity situation niya. And syempre, nahandun pa rin na makaka-receive ka raw. Mayroon kang marireceive na gift or tulong, pagmamahal, ganyan. Or there's a happiness, joy situation happening to your life. Or maybe ikaw yung magbibigay ng gift, pagmamahal, or tulong sa ibang tao. Yan, handun yung sitwasyon. And syempre, makaka-receive ka raw ng pambobola. Or maybe ikaw ang mambobola. Ganyan. Or mga, siguro ano lang yun, pero kasi kung titingnan ko yung baraha, yung pambobola na yun is hindi siya good. No? Sa nakita ko dito, medyo sneaky yung pambobola. Alam mo ba, ang galing-galing mo naman yun. Pero deep inside, may kailangan sa sayo. Pwedeng ganon, di ba? Or ikaw, baka ikaw ganon. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May nagmamatsyag din, or ikaw is may minamatyagan. Yes, someone is wearing a mask. Meron akong tao na nakikita na hindi siya pwedeng makatiwalaan. May taong makasarili, pwedeng ikaw, vice versa tayo. Kaya may taong hindi magpapatalo. May tao na mangliling lang, may pangliling lang, o lilinglangin ka. Or maybe this is you. Halimbawa, sa sarili mo, deep inside, ang lungkot mo, pero ipapakita mo sa kanila na you're okay. Ibig sabihin, hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Nililing lang mo sila at nililing lang mo din yung sarili mo. Pwedeng ganon. Or vice versa. Halimbawa, sasakyan mo yung isang tao pero kasi may gusto kang malaman sa kanya. Parang ganon. Or vice versa, di ba? May taong sasakyan ka niya, pakikisamahan niya, pero nagiging sneaky sa sayo kasi may mga gusto lang siyang malaman sa'yo. Yan, kung ano mo kung anong klaseng panglilingla. Pwedeng sa relasyon, sa trabaho, or in some aspect of your life sa iba sa inyo. Mag-ingat ka lang, no? Kasi may kasuspetsang tao. Siguro man, alam mo naman yun, ano? Kasi, I think naman, mas nagtitiwala ka sa intuition mo or you need to trust to your intuition.
Pagdating sa family or sa house or sa relationship, andoon yung warm mo pagdating sa kanila. No, kumbaga, there's a growth naman. Ako na nakikita dito. Hindi yung point na gusto mo talaga maging maganda ang buhay nila hanggang sa hinaharap. Yun ang nakikita ko kasi binibigay mo or binibigay mo talaga yung lahat. Pagmamahal, tulong sa kanila, no? And syempre, there's a growth naman. Yun nga lang, may konti lang blockage sa aspeto ng buhay mo na yun, ano? May konti kang pagdadaanan na sitwasyon. Tingnan natin energy mo. Ingat ka sa ano, no, sa mga kamalian. Kasi, ang sinasabi dito, pwedeng magkaroon ka ng mga decision making or na pwede ka magkamali or pwede naman may mga taong nagkamali sa'yo pero dahil sa mabait ka, forgiving ka talaga, doon na papasok sa pang-aabuso, di ba? Mag-trust ka sa intuition mo. Energy ni Capricorn. Energy ni Capricorn. Okay. Okay, energy mo. Ang galing, oh. King of Swords and King of Swords. Tapos High Priestess and High Priestess. Ay, may High Priestess siya kaan pala dito. Okay, energy mo. Energy mo, by this week, ano kaya, alam mo yung tahimik ka lang, pero deep inside, may mga nararamdaman ka. Siguro hindi, you're not feeling well, ganyan. Parang hindi ko alam kung sa'yo ko to nabasa, ganyan, or sa iba. Yun, medyo weak yung energy na nakukuha ko sa'yo. Ang nakikita ko, tahimik ka lang, pero hindi siguro, hindi yung pagod ka, masama pakaramdam mo, inuubo ka, sinisipon ka, magkakalagnat ka, ganyan. Or may mga situation na hindi ka makapag-focus, pwedeng ganun, di ba? Kasi it's low energy ako nakikita sa dito. Handun yung situation na tahimik lang din yung iba, di ba? Maaring tahimik-tahimik lang. And isa rin sa energy na nakukuha ko sa'yo is you're hiding something or you're hiding your feelings. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Tahimik ka lang, pero malalim yung pag-iisip, no? Sa nakita ko, dito pa lang kasi nakikita ko na siya. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ingatan nyo yung sarili nyo, ha? Kung try to make it balance, uminom kayo ng mga vitamins, kung mas marami pang water, mas tumihan mo pa yung water mo, ganyan. Yung iba sa inyo, mas nauuna sa inyo yung emotions, no? Try to make it balance. Medyo, yung iba lang naman, hindi naman siguro lahat. Kaya minsan, napupunta kayo sa mga, nabibetray kayo, kumbaga, no? May mga pang-aabuso nga na nagaganap. Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Uy, 8. Parating sa kanya. Uy, 4 angels to, oh. May guide ka. Humingi ka ng sign sa kanya kasi ginaguide ka ng 2 angels mo. Iba sa inyo may guide kayo 2. Kumbaga humingi ka na sa kanya ng sign kung ano yung gusto mo mangyari in life. Pero syempre, mag-trust ka sa intuition mo. Kaso iba kasi humingi kayo ng sign pero hindi nyo magawa. Alam mo yun? Ini-ignore nyo lang. Diba? Okay, parating sa'yo. Andito ka sa sitwasyon mo na makakaramdam ka ng sadness. Yan, may mga low energy or sa sadness situation, may mga disappointment na makakamit no, na parating sa'yo, sa nakikita ko dito. Parang you feel something missing in your life. Nandun ka sa point na yon, no? Yan, makakaramdam ka na parang may kulang. Parang may nawala, parang gano'n. Parang hindi naman sa nawala, parang may kulang. Parang may nangyari na something may kulang situation. Yun ako nakita. Maaring halimbawa may kulang, may umalis, may lumayo, o ikaw ang lumayo, or
may nag-another path, pwedeng ganun no? Para bas makakaramdam ka na something missing. Andun ka sa point na yun, ano? Ako nakikita sa'yo. Parang yung iba naman sa inyo, magkakaroon ka ng awakening in a situation na parang kulang pala ako kapag wala siya. Parang nahando sa point na yun, di ba? May drama, effect pa, no? Yun. And syempre, parating din sa'yo, sa nakita ko sa'yo is, may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng changes when it comes to a decision making. May mga situation of awakening, may mga situation na magkakaroon ka ng self-evaluation, ganun. Sa iba naman sa inyo, siguro may mga alalahanin ka, mag-aalala ka, o may alalahanin, worrying something, may mga sitwasyon na may sa inyo, siguro hindi kayo mapagkakatulog, pagising-gising kayo sa gabi, or maybe you are a night shift, ganyan. Yung iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng, siguro may insomnia, maaring ganun, kaya ganun din na nakikita ko sa inyo, may mga insomnia, magkakaroon iba sa inyo stress, there's feeling burden, or anxiety, ganyan. Maaring may mga sitwasyon sa iba na nahahata kayo na nakaraan, yan, may mga deep unhappiness situation sa iba, mga ganun. May mga sitwasyon na siguro hindi nyo, it's more on worrying kasi to Ako nakita, pag-aalala, ganun. May mga sitwasyon din, ang nakita kong parating sa'yo is parang may hinihintay, may naghihintay, o naghihintay ka, may hinihintay ka. Yun. Nagkakaroon ka sa iba ng doubt, parang handun ka rin sa situation mo na may mga bagay na gusto mong i-prepare or dinidiscover sa iba, or nagkakaroon ka ng options in life, pwedeng ganun, or you don't know how to proceed, pwedeng ganun. Kung mag-i-stay ka or mag-go, may mga deciding to stay or go ka, may ganun. Yan, may mga sitwasyon na magtitiis, magtitimpi ka. May mga pagtitiisan na pagtitimpi ako nakikita sa iyo. Yun. Ako nakikita sa iyo. Yun ang parating sa iyo. Tingnan natin ang dapat iwasan mo. Sa iba sa inyo is may tao na gustong mag-apology. May tao na gustong mag-apology sa iyo. Pero ikaw ang gusto mag-apology, or siya ang gusto mag-apology, or someone's want to apology, pero may pag-iwas No? Pwedeng itong tao ito sa karoon siya na awakening and want to apology sa'yo, or gusto kanya kausapin. Vice versa tayo. Yun. Pero, nagkakaroon siya ng, hindi ko alam kung umiiwas ka sa kanya or siya yung umiiwas kasi hindi niya alam paano kanya kakausapin o paano siya mag-approach. Pwedeng ganun. Ikaw or siya to Dapat iwasan ni Capricorn. Dapat mong iwasan. Okay. Ano po ito yung verse? Dapat mong iwasan. 2 and 2. Okay, dapat mong iwasan. Dapat to iwasan. Siguro, kung may gusto kang kausapin, may gusto kang i-text, may gusto kang, ganun din, communicate, gawin mo. No? Huwag mong pigilan yung sarili mo. Kung may mga gusto kang sabihin, opinion, or any situation, pwede mong gawin. No? Iwasan mo yung manahimik lang. Iwasan mo yung hindi ka mag-action at hindi ka makafocus, ganyan. And then also iwasan mo yung syempre imbalance, no? Yung hindi ka magkaroon ng pag-organize or it's more on chaos. Yan, umiwas ka sa mga chaos, ganyan. Maiwasan mo yung ma-overcommitment ka in a situation na mali na pala, ganun. Iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga tao na hindi kayo nagsisame page, di ba? Yung mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, or yung mga taong walang tiwala sa iyo, o di umiwas ka lang. Pag wala silang tiwala sa iyo, okay lang, di ba? Hindi naman sila kawalan. Di ba? Ang taray ni ate. Siyempre, di ba? Hindi naman sila kawalan. Tsaka hindi naman sila magpapakain sa iyo, no? Lure. Di ba? Hindi ka naman yayaman sa kanila. Hindi ka naman
Kung wala, andyan man sila o wala sila, mabubuhay ka naman. Diyos may iyo marimar. Gano'n lang yun, no? Yung mga taong hindi equal sa'yo, ganyan. Yung mga taong manggagamit or manggamit ka ng tao, yun, iwasan mo. Yun, yung magkaroon ng hindi pagkakaisa or yung mga taong ayaw makapagkaisa sa'yo, okay lang yan. Diba? Kaya mo naman ang sarili mo. Yung mga taong hindi kayo magkakasundo at ayaw, hindi rin nakikinig, yun, it's up to you. Makikinig ka sa kanila o hindi, or it's up to you. Yun. Pero try to make it balance palagi, ha? Try to make it balance. Sa pera, sa kinakain, iniinom, sa mga kasama sa trabaho, in any aspect of your life. Yun. Kailangan iwasan mo na hindi ka magkaroon palagi ng clear mind tsaka mental strength. Ganyan. Kailangan mo makita at harapin din yung takot mo. Ilabas mo yung power mo, kumbaga. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Love. Three and three, ah. Okay, when it comes sa love. Okay. Sa love, tandaan nyo palagi na love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, anak, pamilya, kung sino man ito. Dito sa sitwasyon na to, umpisa muna natin sa mga single. Sa mga kapamilya muna. Sa mga kapamilya, halimbawa, magulang, kapatid, ganyan. Sa mga kapamilya, sa nakita ko dito is may hinihintay ka. O may paghihintay na nagaganap o nangyayari. Maaring nagkaroon ng pag-alis o pag-move home. Maaring may nag-separate or may nag-iba ng bahay, ng apartment, ng tirahan, kung ano man yan. No? Sa nakita ko dito, maraming pag-iisip na nagaganap o nangyayari rin kasi. Kung titignan ko, dito siya tama. King of Pentacles. Maaring itong tao na to is itong yung tao na sinusuportahan mo. Maaring ganyan. No, ito yung tao na, kasi kung titingnan ko dito siya. Tamo, the King of Pentacles and the Queen of Pentacles and the Six of Cups. Pwedeng iba dito is related ito sa family, no? Or sa anak. Yun na nakikita ko dito. Yun kasi maaring iba dito is nagkaroon ng another path. Parang ganun na nakita ko dito. Kung sa family yan, another, ikaw or someone, ganun. Kung kayo naman is single, kung kayo is single, may darating sa buhay mo na isang tao na dati mong kakilala na muli kayong magkikita. Sa mga single dyan, may babalik. Pwedeng kaibigan mo na siya dati, friend mo siya dati, pwedeng ganun. Yan, magkakaroon ulit kayo ng connection nito. Maring in the past, nagkaroon kayo ng kanya-kanyang path, di ba? Nag-separate kayo, nagkaroon ng pamilya or karelasyon man yan, maaaring yun. Kung hindi man ganun, pero merong babalik or magkakaroon kayo ng connection muli sa isang taong matagal mo nang kakilala. Sa mga nagkahiwalay naman, sa mga nagkahiwalay, o kasi nandun yung hindi na nagkagulo, nandun yung away, hindi pagkakasundo. Kung tignan ko, same nga kayo ng same kayo ng energy, maaari nagkaroon ng mas matanda to sa'yo or ikaw mas matanda. Pero nakita ko, either vice versa tayo naman Maaari nagkaroon ng attraction with someone. Kaya parang nahandin sa point, isa sa kasi sa inyo may hinanap, na maaari may hinanap siya na hindi niya nakita sa'yo. Hinanap niya yung sarili niya o may nakita siyang iba sa nakikita ko dito. Na kumbaga nahandin yung pag-abandon. No? You abandon it, inabandonahan ka niya o inabandonahan mo siya. Yan, nagkaroon ng mga pagbabackstab, nagkaroon ng taksil, situation, maaaring sa iba ganun. No, nagkaroon na ng sadness situation. There's a deep won't happen into your life. And then, napabayaan din kasi, nagkaroon din ng pagpapabaya in this relationship na ibang direksyon. Pero ang nakikita ko kasi dito is gusto niya uling kumunik at they want to try one more chance. Maybe ikaw ito or siya. Hindi yung sitwasyon na yun. Parang
magkakaroon siya uli ng pag-aalala kasi they still missing you, or hindi yung nagkakaroon siya ng reminiscing from the past situation. No, ikaw ito or siya ha. Yun. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is relationship, may mga bagay na siguro, may pinaprogress, or may mga action, situation ako na nakikita in this relationship, maaari nagiging busy yung bawat isa, or may mga bagay na inaasikaso ang bawat isa, or in this relationship, pwedeng ganun. Yun nga lang, siguro may blockage. In this relationship, there's a blockage. Maaring nagkakaroon ng mga frustration, ganyan. Nagkakaroon ng mga blockage in this relationship, ganyan. May mga regret siguro kung nagkakaroon kayo ng pag-aaway o hindi pagtatalo, siguro ganun sa nakita ko sa inyo. Kung hindi man mangyayari ngayon, maaari mga susunod na araw, ganyan. May mga, hindi naman siguro big deal yung malaking pagtatalo na yun or conflict na yan. Sa tingin ko, maliit lang naman siya. Maaring may mga past situation lang na muling babalik lang siguro ngayon, ganyan. Kaya mauungkat kumbaga, no, sa nakita ko to. Kung tingnan ako sa same energy kayo nito, maaring iba sa inyo matagal na rin kayo nito, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga pag-iwas or iniiwasan mo siya, or hindi yung situation na kanya-kanya kasi kayo ng pata, no? Kumbaga. Pero still naman na nakikita ko dito na handa yung good foundation na nakikita ko in this relationship, kasi same energy ang nakikita ko sa inyo. Kahit paano, good foundation naman. Maganda yung energy ng bawat isa. Handa naman yung suportahan sa bawat isa, no, sa relasyon na to. Tingnan natin yung iyong, kung kayo is nasa third party, hindi naman siya, ang nakita ko isa sa inyo, hindi talaga mag-a-abandon dito sa relasyon na to. Hindi ko nakikita. Depende lang siguro kung ikaw yung hihiwalay. Pero isa sa inyo kasi ang nakita ko, walang pag-alis. Ako nakikita. Yun. Magkaroon naman ng pag-alis, babalik siya. Tingnan natin ang money mo. Babalik ang isa sa inyo. Money. Okay, when it comes sa money mo, medyo parang natututo ka na rin, ano? Natututo ka na rin. Andito ka na kasi sa sitwasyon mo na, pagdating sa money mo, nagkakaroon ka na ng guard, or, nag-iisip ka na mabuti, no? Parang hindi ka agad sumasabak sa gera ng hindi mo na pag-iisipan. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, when it comes sa money, may bibigyan ka ata sa iba sa inyo. Parang may pagbibigay ng suporta sa isang tao na maaring mahalaga sa'yo. Ito, mas bata ito sa'yo sa nakikita ko dito. Yan, may bibigyan ka ata ng pera or maybe support sa nakita ko dito. And then, magkakaroon ka ng mga difficult decision when making pagdating sa pera. Ano ba yun? Hindi ko ma-pointed. Yan, magkakaroon ka ng difficult situation. Pwedeng magno-no ka, pwedeng ganun. Pwedeng natin yung sitwasyon na pag-iisipan mo siyang maigi. May mga ganun sitwasyon. May mga sitwasyon na matitimbangin mo, dapat ba, kailangan ba, okay ba, pag-iisipan mo talaga siya. Sa iba naman sa inyo is siguro mabibiingkot ka in a middle situation. Ganyan, parang nandun ka sa point na nagtitipid ka, pero kinakailangang maglabas o kinakailangang gumastos. Parang nandun ka sa point na yun. Parang anong gagawin ko, ganyan. Maring iba sa inyo, gano'n. Magkakaroon din sa inyo ng mga
situation of may mga small gathering, small parties, small celebration, collaboration, or may mga joy situation. Yan. Siguro magchichill-chill lang kayo. Hindi naman siya big. Magchichill-chill kayo. Ganyan na. Mag-go out lang yung iba dito. 1 to 3 person, pang 3 ka o pang 4 ka, ganyan. Baka lalabas na kayo, mag-go out lang kayo. Or kahit sa bahay lang, baka magkakaroon lang kayo ng mga maliit na salo-salo, mga ganyan. May mga small situation. Advice. May mga collaboration. Ang lungkot mo, may malungkot may malungkot na energy ako nakikita sa iyo dito. Hindi ko muna yung advice na nagkakaroon ng pagmamanipulate o namamanipulate ka ng sitwasyon. Yes, there's a sadness. Nakakaramdam ng sadness. Yung iba, nakawala ng kasiyahan or handun yung situation na nagkakaroon ng mga, ano ba tawag dito? Lack of community pagdating sa family, sa mga karelasyon, ganyan. Kung sino yung connection mo, no? Pwedeng sa anak, sa magulang, sa asawa, girlfriend, kung sino man yan. Yan, nagkakaroon ng lack of community, kaya nakikita ko yung sadness na ito. And, syempre, they want, or you want, munang kausapin, or parang hindi yung want ng partnership, or gusto ng makausap or makita na hindi yun sa point na yun. Nakokontrol ka ng sitwasyon, maaring hindi yun sa point na hindi ka rin nakakapag-focus sa ibang aspeto ng buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. May sasabihin ako sa'yo dito Dito sa sitwasyon mo, meron akong tao na nakikita. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho, ikaw, or someone, pwedeng karelasyon, kasi andito rin si family, or a family part. May, kung sino man yan, may tao na abusado, nakakasakit, or may mga feeling, you feeling pain, you feeling hurt, maaring ganun, makakaramdam ka ng ganun. Kasi sabi ko, di ba, parang may sadness. And then may nakita ko manipulative, bitter, maaring maiinis, or may taong hindi wala sa katwiran, dishonest, cold, may taong cold no? Pwede ikaw ang cold, or someone is cold sa'yo, and then also, may being rude. Pwedeng may makakasagutan ka, or may mga hindi kayo magkakaintindihan, someone into your life, pwedeng ganun. May tao na hindi marunong, may tao na mangangako sa'yo, or ikaw, ito, mangangako, na hindi niya, kasi hindi ito rin gusto ito, na hindi siya ibubrok niya yung promises. Ano ba yan? Ingot naman ni ate. Minsan nabivisit ako sa sarili ko yun. Ibubrok niya yung promises niya sa'yo. Or ikaw ito, you broke the promises. Yan, ibibreak niya yung promises niya. And then, may taong mapang-api. May taong hindi, parang hindi makatao. Ganyan. When it comes to advice, you need to be very creative. No? Growth and learn to growth. Ang sinasabi rin dito, kailangan mo maging malakas. Always have a purpose sa mga gagawin mo. This is time to level up yourself. This is time to step up. Kumbaga, start a new beginning in life. And then, going forward ka to a peace situation. And, kumbaga, another beautiful things na dapat mo nang gawin. Kumbaga, mag-umpisa ka nang muli sa bagong ikaw. May mga bagay din kasi na kailangan na itama, dapat na i-correct, actionan, desisyonan, and need a clarity. Kumbaga, you need to getting away with something. Then, iba dito may mga bully situation. Sa iba sa inyo na may mga sitwasyon na magpapahatak sa iyo sa nakaraan. May mga tension na hindi pa totally nare-resolbahan sa iba sa inyo. Kaya nakikita ko rin dito na nagkakaroon ng sadness situation. Feeling betrayal or just a betrayal situation, maaring ganun. May trouble or someone is nag-trouble. Malayo man o malapit, there's a trouble situation. May mga biglaan o hindi mo inaasahan na magaganap o mangyayari sa iyo.
ikaw or someone into your life. Basta may mga bigla ang magaganap o mangyayaring decision making. Yan. When it comes sa family, ganyan, may pag-uumpisang magaganap o mangyayari. Someone spying or nandiyan yung sitwasyon na may nag-aaral. Hindi ko alam kung may mag-aaral ka ba o may tao. Kasi andito rin kasi si family, maaring may isang tao na kasi may travel eh. Kung sino man yung magta-travel yan, may mga biglaang sitwasyon na hindi mo inaasahan. Biglaang decision making sa pag-uumpisa ng isang mas bata sa'yo. Parang there's a back to the zero. Yun na nakikita ko. Or maybe this is you. Maring magsisimula kang muli from the top, ganyan, ako nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo is meron daw kayong makikilala na isang tao na maaring ito is from the internet, social media, yan. Or naaring ito ay nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, o nasa ibang baryo, ganyan. May makikilala ka daw na bago. Kumbaga, expect the unexpected situation happen. Also, may there's a revelation ako na nakikita sa iyo na parating. Arigatou namaste, God bless.